Ganito sana kasagana ang aanihin ng magsasaka na si Johannes sa taniman niya sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Pero dahil sa napakakapal na ashfall mula sa Mayon, Naiko, wala na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe, oh. Wala na barang nangyari. Naiko, ya, di. Sabi mong, naiko, may bugon. Hindi di pala na ko sa di inabot. Naiko, yan. Oh. Sumaswa, ora na. Pati suswa, ubos ralaya. Inabot talaga na may bug. Yan, oh. Naiko yan. Ura na barang, maski suswa, ralaya ubos. nangamatay ang dugot pawis niyang tinanim ng ilang buwan. Nang lumo ako kasi nakita ko yung taniman ko na talagang dinaanan talaga ng mainit na abo. Napakahirap talaga. Kung iisipin mo yung gastos mo, yung pagod mo. Ang pamilya ni Lizelle, binubuhay din ang mga pananim sa danger zone. Mahirap po, ma'am, sa sobra. Mahirap po. Mahirap po na, sa sitwasyon po namin. Sabi na natin buwis-buhay, pero wala po tayong magagawa, ma'am. Kasi yun po talagang hanap buhay namin. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad para walang makalusot sa 6-kilometer danger zone. Bawal kasi ang anumang human activity doon gaya ng pagsasaka. May panukalang ordinansang pinag-aaralan ng provincial government. Pero sabi ng mga residente, hindi ganun kadali talikuran ang mga tanimang matagal nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kalimbawa po na may ibigay sila sa amin yung talagang kaya namin na magiging trabaho, baka po. Pero hindi po namin masasabi na hindi kami po babalik pa dyan sa Mayon. Kung talang ipagbabal, wala naman tayong magagawa. Pero ang problema lang, yung kahirapan, mas lalong lalala. Kasi kahit anong peligro, talagang pinipilit naming makapagtanim. Lugmok na nga sa pinsalang dulot ng ashfall sa taniman nila. Nangangamba pa sila ngayon dahil sa banta ng lahar kung bumuhos ang malakas na ulan. Gabundok na volcanic debris din kasi ang bumara sa Meisi Channel na pwedeng anurin ng ulan sa mga barangay sa paanan ng bulkan. May evacuation plan ng Albay Provincial Government para sa mga barangay na posibleng tumbukin ng lahar. Pinagbabawalan din nilang bumalik sa danger zone ang mga magsasaka. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi bababa sa 1,000 ektarya ng palayan at halos 200 ektarya ng iba pang lupang sakahan ang maaaring naapektuhan ng abo. Lagpas 13 million pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region ayon sa Department of Agriculture. Ivan, pangamba ng mga otoridad dahil sa pinsalang dulot ng ashfall sa kanilang agrikultura, baka tumaas po ang presyo ng gulay at bigas sa kanilang mga pamilihan. Yan ang latest mula rito sa Camaligalbay. Balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat. Bea Pinla.